hapon mga kapares, ang liham natin ay galing kay Kulit. Dear Ate Karen, isang magandang hapon sa inyo at sa lahat ng loyal listeners ng inyong programang Yes Diaries Book 2. Gusto ko lang humingi ng advice tungkol sa ex-boyfriend ko. March 24, 2006 nang naging kami. Nagsumpaan kami na kami na ang magkakatuluyan at walang iwanan. Pero habang tumatagal ay parang nagkakalabuan na kami. May natanggap akong balita kasi na may girlfriend siyang iba. Pero dahil mahal na mahal ko siya, ay binaliwala ko na lang yun. Dumating yung time na ako mismo ang nakahuli sa kanya. Kinausap ko siya kung bakit niya nagawa na lokohin ako. Ang sabi naman niya ay wala daw yun at lokohan lang daw yun. Pinatawad ko siya noong mga oras na yun at naging maayos naman ang aming relasyon. Pero March 20, 2007, hindi siya nagparamdam sa akin. Nagalit ako sa kanya noon dahil hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. March 29, 2007, graduation day nila. Hindi man lang ako inimbita. Pero noong mga oras na yon, nagkita kami at hindi ko siya pinansin. Pilit niya akong kinakausap pero hindi ko siya kinikibo. Kinabukasan nakatanggap ako ng balita na may karelasyon siyang bakla. Tinanong ko siya kung totoo ba ang nabalitaan ko. Ang sabi niya hindi daw. Hanggang sa isang araw may nag-text sa akin at tinanong niya kung boyfriend ko daw ba si Jay. Ang sabi ko, oo. Ang sabi naman niya ay siya daw yung nakarelasyon ni Jay na bakla. Kinausap ko ulit si Jay at tinanong ko ulit kung totoo yun. Ang sabi niya, hindi raw totoo yun. At bakit daw ako nagpapaniwala sa mga bali-balita. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako naniwala kay Jay dahil mismong kaibigan niya ang nagsabi sa akin at nahuli ko rin siya sa text. Dahil wala na siyang lusot, humingi si Jay ng tawad sa akin. At dahil mahal ko pa rin siya, ay pinatawad ko siya ulit. Ate Karen, dumating sa punto na natauhan ako. August 17, 2007, nang kinausap ko siya at sinabi kong gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko na kasi kaya yung ginagawa niya sa akin. Hindi siya sumasagot hanggang sa makauwi ako. Pero tinawagan niya ako sa cellphone at ang sabi niya ay hindi daw niya matanggap na iiwan ko na siya. Ang sabi ko, kailangan niyang tanggapin na nakikipaghiwalay na ako sa kanya dahil pagod na ako. Kahit masakit, kailangan ko ring tanggapin na hindi na talaga magbabago si Jay. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Nahihirapan na ang damdamin ko. Sana Ate Karen, mabigyan niyo ako ng payo. Aasahan ko ang inyong mga reactions at mga advice. Lubos na umaasa, Kulit.